Philippians chapter 1 verse 28. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. Inspiration. Just because we have been justified beyond our works, It does not mean that we have a right to live our lives carelessly. no. In this verse, we are urged to live our lives in a manner that is worth of the gospel of Christ. Our actions should be in response to the righteous nature we have adopted as children of God. We need to make sure the things we do and the words we speak are a correct representation of who God is. Let's pray. Dear God, I pray that in everything I do, may my life be lived in a way that is pleasing before your eyes. May I stay away from all activities that do not glorify your name. Lord, I pray that I follow your guidance and apply your wisdom, so that the righteousness that is within me will shine through. In Jesus' name I pray. Amen. Filipos Kabanata 1:28. Ang inyong pamumuhay ay nararapat lamang na maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating at makita kayo o ako'y wala. Aking mabalitaan ang tungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may pagkakaisa ng kaisipan, na magkasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Handa sa anuman ay huwag kayong matakot. Sa mga kaaway, ito ay isang hayag na tanda ng kanilang kapahamakan. Ngunit sa inyo ay tanda ng kaligtasan at ito ay mula sa Diyos. Inspirasyon, kahit tayo ay inaring ganap hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya. Nasisdi ito'y nangangahulugang maaari tayong mamuhay ng pabaya. Hindi, sa talatang ito, tayo ay pinaalalahan ng mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang ating mga gawa at pananalita ay dapat sumasalamin sa bagong buhay na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Dapat nating tiyakin na ang ating mga kilos at salita ay tunay na representasyon ng kung sino ang Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, dalangin ko na sa lahat ng aking ginagawa, naway maging kaaya-aya sa iyong paningin ang aking pamumuhay. Ilayo mo ako sa mga gawain na hindi nakapagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Panginoon, naway sundin ko ang iyong patnubay at gamitin ang iyong karunungan upang ang katuwiran na nasa akin ay magliwanag sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen.